So, ayan guys, may cinnamon bread tayo at saka ito, itatoppings natin dito sa 6 na pieces na to later. So, proofing muna tayo ulit guys. Second proofing na to. So, after an hour of proofing guys, eto na. Ayan, nagdoble na yung size ng ating dough. Ayan, so, ayan, pinapahiran ko na naman po siya ng cinnamon mixture na ito. Yan lang po ay mixture ng sugar, milk, and cinnamon powder po ang ipinahid ko dyan as toppings before natin i-bake. So, ayan po, ready for baking na. At may dalawa pa pala sa isang tray, 2 piraso ng cinnamon. So, ayan, pahiran din natin before natin i-bake ng 18 minutes guys. So, ayan na. Perfect. Charot. Pachamba pala, no? So, ayan, ready for baking na tayo guys. Yan po, yung 6 pieces na nandyan na hindi ko na pinahiran ng egg wash ay, ayan, yung ating i-dip sa ating pork floss later on. So, ayan po. So, after nga ng 80 minutes guys, ayan, luto na ang ating tinapay. So, ayan, pinalamig ko muna ng ilang minuto itong ating mga tinapay guys. And then, ayan, nag-discarte po ang inyong ante dyan, no? Kasi wala po kaming mayonnaise. Actually, mayonnaise po dapat ang gagamitin dyan for toppings para dumikit yung mga pork floss. Pero dahil wala kaming mayonnaise, ayan, may cream cheese dyan sa ref na nakita ko. Yan na lang yung ginamit ko guys. Kasi talagang tinamad na akong bumaba para bumili ng mayonnaise or Kewpie mayonnaise na talagang gagamitin ko sana dyan. So, yan, diniskartehan ko na lang at ginawa ko, yan, pahid-pahid lang ng cream cheese and then dip sa pork floss na magiging toppings ng ating tinapay. So, yan na guys. Ayan, tinapos ko yung 6 na pirasong yan and then, eto na. Tada! Ito na guys! Tapos na ang ating finished product. Ayan, finished bread pala for breakfast tomorrow. Ready na! Ayan, ubos na yung isa dyan.